Welcome to Donmar TV News Channel. May tanong mula kay John Punsala ng ABS-CBN Online para kay Secretary Roque. The COVID-19 pandemic left millions jobless, thousands dead. Why did the President on Monday night say maliit na bagay ito? Well, ang sinasabi po ng Presidente ay patuloy naman pong ang Pilipinas ay nabubuhay sa kabila ng COVID-19. Siyempre po, kinalulungkot natin yung mga nawalan ng trabaho, yung mga namatay. Pero by and large po, ang sinasabi ng Presidente ay compared to other countries, lalong-lalo na yung ating fatality rate, nasa 2.05% po. No? So we have been spared from even more deaths na na-experience ng mga mas mayayaman at mga mas developed na mga bansa na mayroong mga mas maraming pondo para sa healthcare. Ang sinasabi ng Presidente, temporary lang po yan. Hindi po yan forever. Lilipas din po yan at pagdating po ng bakuna, magkakaroon na tayo ng solusyon sa ating problema, magkakaroon tayo ng new normal. So hindi po minamaliit ng Presidente ang ating paghihirap, pero ang sinasabi po niya, babangon naman po tayo dyan, we will heal as one, at malapit na po yung panahon na yon dahil inaatupag na po ni Secretary Galvez ang pagdating ng mga bakuna. Issue ng maliit na bagay na sinabi daw ni Pangulong Duterte na kesyo, ang tindi-tindi ng nangyayari sa Pilipinas, mahigit 5,000 ang may COVID kada araw, pero bakit daw maliit na bagay ang sinabi ni Pangulong Duterte? Paano parang ang sinasabi napaka-insensitive naman itong Pangulo, napaka walang kwenta, bakit sinasabing maliit na bagay ang pinagdadaanan ng bansang Pilipinas? Syempre, yung mga pawok na tatanga-tanga, nung binalita yun, nabasa lang yung headline, maliit na bagay ang sabi ni Pangulong Duterte sa nangyayari pandemya. Syempre, tatanga-tanga na naman yung mga taga-Twitter. Alam niyo naman mga taga-Twitter, pinanganak ng tanga yan eh. Ayun, comment kagad sila, ganun na naman sila, ay, naku, walang kwento, lies, just, you know, ay, tapos biglang balik na naman sila doon sa kabaklaan nilang pinanonood, ganun. Totoo naman eh, gano'n naman sila eh, ganyan eh. Kunwari, meron sila dito, ito muna papanoorin ko, K-drama, BTS, blah, 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 blah. Tapos bigla may nakita silang headline, hindi nila babasahin ng buo, yung headline lang. Maliit na bagay, sabi ni Pangulong Duterte. Habang nanonood ng BTS, bigla, baka comment nga ako, maliit na bagay, mali. Balik na uli ako sa BTS, balik na uli ako. Hindi man lang binanood, ano yung sinabi ni Pangulong Duterte? Basta makakomment lang ang mga animal. Ganun na yung mga taga-Twitter na tatanga-tanga eh. Basta ko nila makita sa headline, comment kagad. Di ba? Totoo naman eh. Yan ang problema eh. Tapos, magagalit sila. Ito na naman mga DDS, ipagtatanggol na naman si Pangulong Duterte. Ito mga DDS, mga DDS. Balik na uli kami sa walang kwentang buhay ng mga artista. Balik ako sa mga walang kwentang buhay ng mga Koreano. Pasensya na, pero totoo, ganyan kayo eh. Mga taga-Twitter. Sige, mga lahat, pakialaman natin ang lahat ng buhay ng mga artista. Tapos, si Pangulong Duterte. Mga DDS. Banatan natin mga DDS. Mga DDS. Balik na naman ako sa kakornihan ng mga... di ba? Tapos, ang dating nun matalino na daw sila. Porket nanonood sila ng mga kakornihan nila dyan. Mga opinionated pawok. Ang sarap nyo pigain isa-isa. Ito yung balita. Siyempre, yung mga bali-balita naman kasi, grabe naman makasabi ng balita. Tingnan nyo. Sa kabila ng dumarami na naman. Tingnan mo. Sa kabila ng dumadami na naman pandemic at COVID-19. Si Pangulong Duterte, sinabing maliit na bagay. Kaka-COVID-19, tinawag lang itong maliit na bagay ni Pangulong Duterte. Sa katapusan ng Abril o Mayo naman, asahan daw na mababakunahan na ang mga ordinaryong mamamayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. I will just say to my countrymen that do not despair. Kaya natin ito, COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Maliit na bagay, ganyan pa. Yun lang. Okay.
May balita na tayo. Ha, mga ano? May balita na tayo. Maliit na bagay. Palaki natin yan. Yung maliit na bagay na yan, palaki natin. Sabihin natin, parang nilalanglang lang ni Pangulong Duterte ang COVID. Palaki natin yan. Gawin natin issue yan araw-araw. Pukpukin natin yan. I-meme natin yan 3 beses sa isang araw. Palaki natin na sinabi ni Pangulong Duterte, walang kwenta yung nangyayari sa Pilipinas. Maliit na bagay. Palaki natin yan. Yun lang, ikat na natin doon. Ikat na natin. Huwag nyo na ituloy doon sa pinakapunto ni Pangulong Duterte. Ituring ni Pangulong Duterte ang pandemya 1 taon mula nang ipatupad ang community quarantine sa bansa. At ngayon, lumolobo na naman ang bagong COVID-19 cases. Talagang tingnan nyo yung talagang kinumpe yung lumolobo na naman. Ang ng COVID cases. Lumalala na naman. Ang kahirapan at wala na naman nagkakatrabaho. Pero sabi ni Pangulong Duterte, maliit na bagay. Maliit lang na bagay ito. Wala lang ito. Kaya natin. Agad ng palasyo, hindi naman daw minamaliit ng Pangulo ang epekto ng virus. So we have been spared from even more deaths na na-experience ng mga mas mayayaman at mga mas developed na mga bansa na mayroong mga mas maraming pondo para sa healthcare. Aminado ang gobyerno na ang pagbubukas ng ekonomiya ang isa sa mga dahilan ng pagsipa ng mga bagong kaso. Maituturing din daw na factor ang tinatawag na quarantine fatigue ayon kay Health Secretary Francisco Duque. Increased mobility. Dahil po nagluwag tayo ng ating mga quarantine restrictions. Pangalawa, binuksan po natin ang mga malaking bahagi ng ating ekonomiya. At dahil po rito... Maliit na bagay! Minamaliit ninyo! Kayo mga animal kayong nasa gobyerno, minamaliit ninyo! Ang mobility tumaas, ang transmission rate tumaas. Inirekomenda rin ni Vaccine Star Carlito Galvez na limitahan muna ulit ang mga papayagang makapasok sa bansa. Ngayon, ang ginawa po natin, hinigpitan po natin ngayon ang ating inbound passengers. So ngayon, nilimit po natin sa 1,500. Sa kabila nito, walang balak ang gobyerno na ibalik sa enhanced community quarantine ang bansa sa ngayon dahil epektibo naman daw ang localized lockdowns. Ang gusto lang ng Pangulo, mamahagi ng face mask sa mga mahihirap para makasunod sa health protocols. Face mask, issue ko yan! Gagawin ko ring issue yan. Face mask ang pinamimigay na ngayon. Pagkatapos ng face mask pa rin tayo. 1 taon na tayong face mask. Face mask, gawin ko ring issue rin yan. Palaki natin. Maliit na bagay, palalakihin ko. Face mask, palalakihin ko na naman. Kasalanan ni Duterte ito. 1 taon na, hayop yan. Face mask pa rin ang solusyon. Mali! Utos pa niya, personal na puntahan ng mga kawani ng gobyerno ang informal settlers para mabakunahan na sila. Pero malabo raw itong mangyari, sabi ni Health Secretary Francisco Duque. Bakit? Ang problema lang po, Mr. President, na nakikita ko po ngayon, yung po kasing mga, kung dadalhin po yung bakuna sa kanila, kakailanganin po ng napakamaraming taong So hindi nyo kaya? For adverse effects following immunization. Pero tanong ng Pangulo, dapat bang ubusin ang higit 500,000 doses ng AstraZeneca sa... Nagtatanong ang Pangulo, hindi niya alam. Tingnan nyo, nagtatanong ang Pangulo. Palakihin. First dose pa lang ng health workers o maiging itira ang kalahati para sa second dose gaya ng ginagawa sa Sinovac. Sagot ni Duque, maiging gamitin ang lahat ng supply ng AstraZeneca sa first dose pa lang. 3 buwan daw kasi ang kailangan hintayin bago pa maibakuna ang second dose ng AstraZeneca. Ngayon, bakit po maganda na gamitin na lahat yung 525,000 as first dose so we can cover more healthcare workers and frontliners? And ma-re-resolve din po natin yung problema ng AstraZeneca na short shelf life. Ibig sabihin, sir, walang ginagawa ang gobyerno, hindi nag-uusap tungkol dyan, hindi nag-uusap. After 3 months, expired na yung bakuna. Hindi gaya ng Sinovac na 28 days lang ang kailangan hintayin para mabakunahan ng second dose. Nasa 2.3 million doses ng bakuna ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan o di kaya naman ay sa Abril. Sabi ni Secretary Galvez, 1.4 million doses dito ay Sinovac, kabilang na ang donasyon mula sa China at ang binili ng national government. Habang halos 1 milyon naman ay AstraZeneca mula sa COVAX facility.
Okay. ng supply agreement sa Tama na yan. products at inaasahang dadalhin sa bansa. Okay, team. Okay, team. Narinig nyo ang speech ni President Duterte? Palakihin natin ng maliit na bagay. Lagay natin yan. Minamaliit ni Duterte ang mga nangyayari sa Pilipinas. Ayan, maganda yan. Sabi niya, maliit na bagay. Ano pa? Habang dumadami ang COVID-19, sinabi ni Duterte, maliit lang na bagay yon. Habang wala tayong makuhang vaccine, sinabi ni Duterte, maliit na bagay yon. Habang nahihirapan ang ating ekonomiya, maliit na bagay yon. Ganyan. Palaki natin. Anyway, mga tanga naman yung mga nasa Twitter. Maniniwala naman sila. Hindi naman sila magre-research. Wala sa bokabularyo nila ang mag-research. Diba? Sige, ito naman mga taga-Twitter. Maganood-nood sila ng mga BTS silang ngayon. Tapos pag nakikita, ay! Hinaliit. Hashtag Duterte palpak. Kapura na naman ka. Ganun na naman sila. Duterte palpak. Anyway, hindi naman mga nagbabasag na nagre-research sa mga tanga-tanga na nasa Twitter eh. Ito totoo. Tingnan mo. Ito, baka akala nyo, binibiro ko kayo ha. Itinan nyo ito ha. May magtutulak pa niya mga katangahan na ganyan. Tingnan ninyo ha. Itong inutusang bumili ng suka sa kanto. Kilala niyo yun? Yung inutusang bumili ng suka sa kanto, nakauwi sa kamera. Kilala nyo kung sino yun? Sige nga, kung kilala nyo, i-type nyo nga dyan. May price. Yung makahula. Yung inutusan ng bumili ng suka sa kanto, biglang nakapasok sa kamera. Hindi ko maintindihan paano nakapasok yun doon. Tingnan nyo. Ito, gatongera din to eh. Ito yung mga itsura ng mga tingnan nyo. Tingnan ko lang kung mahulaan ninyo.